Alam na natin na mas pinahahalagahan ng mundo ang extroversion at outspokenness. Pero ang mga introvert ay namumukod tangi dahil sa kanilang mga nakakaintriga at mga hindi inaasahang pag-uugali. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay maaaring maging palaisipan at kapansin-pansin, lalo na sa mga hindi sanay sa kanilang presensya. Narito ang mga weird na bagay na palaging ginagawa ng isang introvert sa ibang tao. Number 1. Palihim na minememorize ang mga detalye. Ang palihim na pagsasaulo ng mga detalye ay isang paraan para ipakita ng mga introvert ang kanilang tunay na interes at pangangalaga sa iba. Bagamat maaaring hindi sila palaging ang pinaka-vocal, aktibo silang nakikinig at sumisipsip ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-alala sa mga partikular na detalye tungkol sa buhay, kagustuhan at karanasan ng mga tao. Ipinapakita nila na pinahahalagahan at nire-respeto nila ang mga individual na kanilang nakakasalamuha. Ang pag-alala sa mga personal na detalye ang nagbibigay daan sa kanila na pasiglahin ang intimacy at bumuo ng kaugnayan. Ang maliliit na pagkilos na ito ng pag-alala ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at pagiging tunay na nagpapatibay sa mga ugnayang itinatag nila sa iba. Ang kanilang tahimik na pag-uugali ang kadalasang nagbibigay sa kanila ng papel bilang tagamasid na nagpapahintulot sa kanila na mapansin ang mga subtleties na maaaring makaligtaan ng iba. Ito ay mahusay na nagsisilbi sa kanila sa mga sitwasyong panlipunan kung saan magagamit nila ang kanilang mga palihim na pagme-memorize upang magsimula ng mga makabuluhang pag-uusap o ipakita ang kanilang suporta. Number 2. Mahusay sa pagpapahayag kahit hindi nagsasalita. Para sa maraming introvert, ang tradisyonal na verbal communication ay maaaring hindi sapat na makuha ang lalim ng kanilang mga damdamin o mga salimuot ng kanilang mga iniisip. Ang pagpili sa mga malikhaing outlet tulad ng pagsusulat, sining o musika ang nagbibigay daan sa kanila na makipag-usap sa isang mataas na antas ng complexities na kadalasang kulang kung salita lang ang gagamitin. Ang kanilang introspective na kalikasan ang nakakatulong sa kanilang kakayahang ipahayag ang kanilang sarili ng mahusay sa pamamagitan ng mga medium na ito. Ang mga introvert ay gumugugol ng maraming oras sa pagmumuni-muni sa kanilang mga damdamin at karanasan na nagpapakita sa lalim at yaman ng kanilang mga malikhaing ekspresyon. Ang pagbabahagi ng kanilang malikhaing gawa ang nagbibigay ng isang sulyap sa kanilang panloob na mundo na nag-aanyaya sa iba na makisali sa mga pag-uusap na likas na mas makabuluhan at matalik. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga nilikha, lumilikha sila ng mga pagkakataon para sa mga tunay na koneksyon na nagpapatibay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa mga nakapaligid sa kanila. Number 3. Pagsisimula ng malalim na katahimikan. Para sa mga introvert, ang pagsisimula ng malalim na katahimikan ay isang sinadyang desisyon na sumasalamin sa kanilang pagnanais na lumikha ng isang puwang para sa pagmumuni-muni at pagsisiyasat ng sarili. Naiintindihan nila na ang katahimikan ay maaaring maghatid ng mga emosyon at damdamin na maaaring hindi makuha ng mga salita. Sa pamamagitan ng pagpayag na magtagal ang katahimikan, inaanyayahan nila ang iba na tuklasin ang kanilang sariling mga iniisip at emosyon sa isang ibinahaging sandali ng pagmumuni-muni. Ang pag-uugali na ito ay maaaring maging isang paraan para sa introvert na magkaroon ng tunay na mga koneksyon. Ang kanilang kakayahang yakapin ang katahimikan ang nagbubukod sa kanila sa isang mundong puno ng ingay at daldalan. Ito ay isang natatanging paraan ng komunikasyon na nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa isang mas malalim na antas na nagpapakita ng kanilang kapasidad na naroroon at makisali ng walang patuloy na pagpapalitan ng salita. Sa halip na sumunod sa mga pamantayan ng lipunan, ipinapahayag nila ang kanilang mga sarili sa mga paraan na sumasalamin sa kanila at nagbibigay daan para sa mas malalim na koneksyon sa iba na pinahahalagahan ang halaga ng katahimikan. Number 4. Pagsisimula ng mga kakaibang pag-uusap. Ang mga introvert ay madalas na may mga kakaibang pag-uugali tulad ng pagsisimula ng mga kakaibang pag-uusap o mga topic dahil sa kanilang lalim ng pag-iisip. Ang kanilang reserved na ugali ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kuryosidad o hindi sila nagnanais para sa makabuluhang mga koneksyon.
Ang kanilang tahimik na ugali ang nagbibigay daan sa kanila na obserbahan at iproseso ang mga dinamikong panlipunan sa mga paraan na maaaring hindi magawa ng mga extrovert. Ang pagsisimula ng mga kakaibang pag-uusap ang nagbibigay daan sa mga introvert na makawala mula sa mga limitasyon ng mga small talks at makisali sa mga talakayan na nagpapasigla sa kanilang talino. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga hindi kinaugali ang mga paksa, hinahamon nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasosyo sa pag-uusap na mag-isip. Ang pakikisali sa mga misteryosong pag-uusap ang nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng isang puwang kung saan ang magkabilang partido ay nagbabahagi ng mga saloobin at ideya ng mas malalim at makabuluhan. Number 5. Palihim na paggawa ng mga kabutihan. Ang palihim na paggawa ng kabutihan ng mga introvert ay nagmumula sa kanilang kagustuhan para sa mga tunay na pakikipag-ugnayan. Maaari nilang piliin na gawin ang mga gawaing ito ng tahimik dahil naniniwala sila na ang tunay na diwa ng kabaitan ay nasa mismong pagkilos, sa halip na humingi ng pagkilala o papuri mula sa iba. Ang kanilang pagiging mapagmasid ang nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang mga pagkakataon para sa kabutihan na maaaring hindi pansinin ng iba. Matalas nilang napapansin ang mga sandali kung saan ang isang maliit na kilos ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. Maaaring pag-aalok ng comforting na presensya, pagbibigay ng tulong o tahimik na nagbibigay ng suporta. Ang mga introvert ay may posibilidad din na pahalagahan ang lalim ng mga relasyon kaysa sa mababaw na pakikipag-ugnayan. Lumilikha sila ng makabuluhang mga koneksyon sa pamamagitan ng palihim na pagkilos ng kabaitan. Ito ang nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao at nagpapaunlad ng pakiramdam ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa mga nakakasalamuha nila. Shoutout nga pala sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay White Feather, Shawarmi, Ultimate Eagle, John0501, Renlin Kalakal, Shami Dogs and Dolls, Deez Purse, at Jack Montero. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Pagsisimula ng mga bagong panlipunang hangganan. Ang reserved nature ng mga introvert ay hindi nangangahulugang isang kakulangan ng mga opinyon o ideya. Sa katunayan, sila ay kadalasang nagtataglay ng mayamang panloob na mundo ng mga pag-iisip at obserbasyon. Ang pangunguna sa mga bagong hangganang panlipunan ang nagbibigay daan sa kanila na ipahayag ang kanilang mga natatanging pananaw at hamunin ang mga pamantayan ng lipunan na maaaring maghanap ng mga hindi kinaugaliang paksa. Ang kanilang kagustuhan para sa kalidad kaysa sa dami sa mga relasyon ay humahantong sa kanila na maghanap ng mga tunay na koneksyon na binuo sa mga nakabahaging halaga at makabuluhang pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagtulak sa mga hangganan ng lipunan, lumilikha sila ng isang kapaligiran kung saan maaaring mangyari ang mas malalim na mga talakayan na nagpapasigla sa intelektual at emosyonal na kasiyasiyang mga koneksyon. Ang kanilang tahimik na pagsisiyasat ang nagbibigay daan din sa kanila na maingat na isaalang-alang ang kanilang mga salita at kilos kapag gumawa sila ng bagong mga hangganan. Ito ay madalas na sinadya at maalalahaning desisyon. Nagbibigay daan ito sa kanila na ihatid ang kanilang mga pananaw sa paraang naghihikayat ng bukas na pag-iisip at magalang na diskurso sa halip na magdulot ng salungatan. Number 7. Nag-aalok ng vulnerability. Para sa mga introvert, ito ay nakakatulong i-bridge ang agwat sa pagitan ng kanilang sarili at ng iba. Ang kanilang kakayahang makiramay at ang kanilang introspective na kalikasan ang nagbibigay daan sa kanila na ma-recognize. Kapag nagbabahagi ng mga personal na karanasan o emosyon, maaari itong lumikha ng mas malalim na koneksyon. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng tungkol sa kanilang sariling mga pakikibaka o damdamin, lumilikha sila ng isang safe space para sa iba na gawin ang pareho. Ang kanilang kagustuhan para sa mga dekalidad na relasyon ay humahantong sa kanila na unahin ang pagiging tunay. Naunawaan nila ang kahinaan ang nagpapatibay ng intimacy at tiwala, na nagpapahintulot sa mga relasyon na umunlad higit pa sa mababaw na pagpapalitan. Ang kanilang pagpayag na magbahagi ng mga vulnerable na sandali ay nagpapahiwatig ng kanilang commitment sa pagbuo ng mga malalim na koneksyon. Ang pag-uugali na ito ay sumasalamin din sa kanilang kapasidad para sa malalim na pagmumuni-muni at kamalayan sa sarili.
At number 8, paglinang ng malalim na koneksyon sa pamamagitan ng kaunting salita. Ang mga introvert ay maingat na pinipili ang kanilang mga salita at pinipili ang mga makabuluhang kontribusyon na naghihikayat ng makabuluhang pag-uusap. Dahil dito ay nakikisali sila sa mga pag-uusap na may pangmatagalang epekto. Ang kanilang tahimik na pag-uugali ang nagbibigay daan din sa kanila na maging pambihirang mga tagapakinig. Sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagtugon ng may pag-iisip, lumilikha sila ng tunay na pakikipag-ugnayan at respeto. Ang kanilang kakayahang makarinig sa pagitan ng mga linya at maunawaan ang mga hindi sinasabing emosyon ay lalong nagpapalalim sa kanilang mga koneksyon. Ang gawin na ito ay umaayon sa kanilang kagustuhan para sa pagiging tunay, kaya ang kanilang sinasadyang pagpili na makisali sa mas kaunti ngunit mas makabuluhang mga pag-uusap ang nagha-highlight ng kanilang commitment sa pagbuo ng mga malalim na ugnayan at pag-unawa sa mga nakabahaging karanasan. Sa isang lipunan kung saan ang ingay ay madalas na nasa center stage, ang mga introvert ay nag-e-enjoy sa kanilang sariling espasyo. Maaring bihira silang pahalagahan at kilalanin para sa kanilang mga kalakasan, ngunit alam nilang palagi silang nag-iiwan ng epekto sa lahat ng anggulo ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ikaw, ano pang weird na bagay ang ginagawa mo sa mga social interaction? Paano hinahandle ng iyong mga kaibigan at kakilala ang ganitong mga pag-uugali mo? Alam mo ba ang ginagawa ng mga introvert sa mga taong walang respeto sa kanila? Panoorin mo dito.